Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras, Kapopoy. 4 na minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Takot sa pag... Matapos ang ilang oras ng mainit na debate sa plenaryo, nanumpa po kagabi si Senate President Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Itinakda naman mamayang hapon ang panunumpaan ng iba pang senador na umaupo bilang senator judge, habang bukas naman, Miyerkules, ay magkukonvene ang Senado bilang impeachment court. Mahaba at inabot ng gabi ang debate sa mosyon na itinulak ni Minority Leader Coco Pimentel na sinigundahan ni Senator Risa Ontiveros na humihiling na simulan na kaagad ang impeachment trial na nakasaad sa konstitusyon. Sa kainitan ng debate, naghain naman si Senator Robin Padilla ng resolusyon na nagdedeklarang effectively terminated ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na nakasaad sa konstitusyon. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. At may team ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Take a little walk Maganda morning. and go across the track. Magandang umaga, bayan! Bayan! And crack Ito po si Anthony Taberna. secrets alive Umahabol si Jerry Baha. in the humming wild. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Bridge past the Friday. Yuhuu! on a gathering Kumusta po kayo? Napuyat ba kayo? handsome man, Agaya ko. deep black coat Ikaw, Greg, napuyat ka ba? Maraming napuyat eh. Ako kasi naumpisahan ko yung debate, Yuel. his arms Napaaga yung pag-uumpisa ko. Yun ang pagkakamali ko. Dapat hindi ko naumpisahan. erect Kasi kapag inumpisahan mo, bababaran mo na eh. Yun ang gusto ko sanang matulog muna kahapon ng hapon kasi alam mo na may sabi nung nanay ko dahil birthday ni nanay kahapon. single Matutulog ka kapag hapon. Oh, ayun, natutulog ako pag hapon pag may pagkakataon. use a good Hindi ako nakatulog na nung binuksan ko itong
YouTube, sa YouTube yung sesyon ng Senado, inabutan ko pa yung pagpapasa ng mga panukalang batas, mga local bills naririnig ko yung mga local bills. Yung halimbawa, yung approving the resolution of changing the name of mga ganun You don't have no car. Ay, nako. At nangyari na. Ayun. Nangyari na. Patingin nga uli nung picture. May picture ba kayo dyan? O yung video na nanunumpa si Senate President Cheese Escudero. Ayan, Ayan, nanunumpa. May audio ba yan na mga taga-RH sa TV? Pakinggan nga natin. May audio ba yan? The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ayun. So, yan po yung panunumpa kahapon ni Senator o Senate President Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Pero gaya po ng ating pambungad kanina, yung mga senator judges ay hindi pa nanunumpa. Mamaya pa lang. Ayon sa motion ni Senator Joel Villanueva, mamaya pang alas 4 ng hapon yan. At yung mismong convening o yung pagpupulong ng Senado bilang impeachment court ay magaganap pa yan bukas. Bukas pa, Miyerkules. So, in other words, kung nag-iintay kayo ng trial na talaga, hindi pa mangyayari yun within the week. Dahil ang unang-unang gagawin po ng Senado as an impeachment court, magpapadala po ng tinatawag na mga summons, Ano ba yung summons? Parang subpoena. Mga subpoena. May kilala tayong ang tawag diyan subpoena, pero ang sabi naman ay subpoena. What it seems. Diyan tayo pagka nag-umpisa na yung trial na yan, lahat tayo magiging legal analyst na naman. Mga political analyst na naman, mga tricycle driver na makikinig dyan, manonood dyan, ay siguradong magiging analyst. Kahapon nga, gaya nung sinasabi ko sa inyo, nung naumpisahan ko, dahil nakatutok na ako, narinig ko si Senator Alan Peter Cayetano na ipinapaliwanag niya na meron palang ibang kahulugan ang forthwith. Hindi kasi tayo gaya nung nabasa natin sa diksyonaryo o kaya yung paliwanag ng ibang mga matatalino, ang forthwith ay sa pagkakaintindi agad-agad, immediately. Ayan. Pero sabi ni Senator Cayetano, hindi naman yan ang kahulugan yan Ang kahulugan yan, may susunod. Forthwith, susunod. Paliwanag mo nga, Senator Cayetano? Hindi, ibig sabihin ng forthwith, sangayon naman ako ang ibig sabihin ng forthwith, wala ka nang to quote dos por dos, susunod na. Yun ang ibig sabihin ng forthwith. Yan ang ibig sabihin ng forthwith. To quote dos por dos. Ang sabi niya, susunod na. Yun daw ibig sabihin ng Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. Yan nga yung sinasabi natin kapag naumpisahan itong mga Senate hearing na to. Just like this. Itong trial, ito impeachment trial. Naku, baka wala na tayo magawa. Wala na tayo ibang pag-uusapan. Ang dami pa natin ibang pag-uusapan King says to Halimbawa na lang, baka tayo ay nalilingat. Meron pala mga eskwela na pasukan na ngayon, yung mga ibang private school, nagpasukan na kahapon. Pero yung official ay ng mga nasa public school ay sa Lunes pa, June 16 pa ang pasukan. Kaya nag-umpisa na rin po ang nag-umpisa na po itong Brigada Eskwela.
Tinan mo naman, natuwa naman tayo dahil kahapon lamang ay pinag-uusapan nating mag-isa. Pinag-uusapan ko mag-isa. Yung tungkol sa kubeta. Natuwa ako doon sa mother. Di ba pinag-uusapan ko mag-isa yung kubeta kahapon dito na kailangan yung eskwela, tutukan na ng DepEd at tama yung ginagawa ni Senator Sani Angara, Secretary Sani Angara, na tiyakin na ang mga kubeta sa eskwelahan malinis. Kahapon sinabi, meron bang soundbite yung Pangulo tungkol sa kubeta? Meron ba kayong nakakita doon? Natutuwa po tayo dahil kahapon ng hapon lumabas sa mga balita na pinatututukan na rin ng Pangulo ang kalinis. Ito po ang balita kahapon nito President Ferdinand Marcos Jr. says the government needs to fix toilets in public schools. Sinabi daw po ng Pangulo na ang gobyerno ay kailangang ayusin ang mga kubeta in public school sa mga pampublikong eskwelahan to ensure good hygiene and health of students para matiyak ang kalinisan at kalusugan ng mga estudyante. Maraming salamat po, Mr. President, sa inyong ginawa po na yan. Maliit yan, maaaring sabihin ng iba, ano ba yan? Kubeta? Ay naku, maniwala kayo. Ang malinis na kubeta ay ang malinis na kasilyas ay magandang bukas. Yan. Ito na ba yun? May audio ba to? Sige, pakinggan nga natin, Mr. President. Take it away. Building pa. Ang Marcos type school building was supposed to be replaced between 20 and 30 years. Ang life niyan is 20 to 30 years. Pero ayan, at least mabuti na lang at nagagamit pa. But really have to look at the rehabilitation of many of them. One of the things that I noticed are the bathrooms. Kailangan natin linisin at pagandahin ng mga bathroom. Hindi naman mahirap gawin yun, except ang problema sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Kaya yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig, at nagbabayad naman sila para sa kanilang water supply. So for me, basic yan Kasi pati yung health ng bata natatamaan Nadali nyo. Kakasakit yan kung hindi malinis ang mga pinupuntahan nila mga bathroom. Nadali nyo. Katonying at Ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2 Sabi nga ni John, nakanamo. Nakanamo, Mr. President. Tama yung inumpisa na yan ni Secretary Sani Angara pero baka pwedeng hindi naman sa binigay nyo na yung kaliwang kamay ninyo, hihingin pa namin ang kanang kamay ninyo. Total din naman, napag-usapan natin yung kubeta dyan sa eskwelahan. Lahatin na natin. Calling, yung baka busy itong si Secretary Ted Herbosa. Mr. President, sorpresahin mo nga itong mga mga ospital naman. Yung mga ospital na ubod ng dudumi ang CR. Ubod ng dudumi. Napakadumi. Sasabi mo bang ospital yon? Ang dami-daming pera na itinatambak sa Department of Health. Kubeta lang. Public hospital. Ang dumi ng... grabe. Hindi mo malalam. Normally, ang maririnig mo sa doktor, sasabihin, dapat to, malinis po ang inyong iniinom. Dapat to, puro malinis ang sinasabi po ng doktor na tama naman. Pero pumunta kayo sa ospital, ang kasilyas ng public hospital, grabe, ang dumi. Oo.
Kaya parang isipin mo walang health secretary eh. Dapat yata janitor na lang ang ilagay na health secretary para maging... Ay, nako. Sasabihin nyo, trabaho pa ba naman ng health secretary? Oo! Oo. Trabaho pa ba ng health secretary? Oo! Nabuhay na naman yung... Hindi ba, mga kababayan? Ano pa? Total naman naumpisahan natin tong Casillas na to. Yun lang, mga terminal, ito, tama din, yung ginagawa. Buti ito, inumpisahan ni Secretary Vince Dizon naman to. Nung kaniyang in-inspection yung mga terminal ng bus. Nakaw! Oo, ayan, kailangan malilinis din ang mga Casillas niyan. Yung mga terminal ng bus, yung mga sa mga ports, etc. Nako, talaga naman. Mr. President, maliliit na bagay po ito pero pagka po naumpisang kalinisan, sabi nga cleanliness is next to godliness. Kapag ka nagawa po natin yan, mga kababayan, baka marami tayong magagawang mas malalaki at maaayos na mga bagay. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Yung totoo nun, pwedeng gayahin. Secretary Sani Angara, mabalik lang ako sa eskwelahan. Pwede niyong gayahin yung ginagawa dyan sa may lalawigan ng Quezon. Kainam kasi ang gobernador ng Quezon, doktor, kaya alam niya kung anong kahalagahan ng kaayusan. Sa Quezon po, ang ipinatutupad po nila dyan, hindi lang po basta malinis. Typhoon resilient na mga eskwelahan, mga gusali ng eskwelahan. Ang roofing, ang bubong po, ay hindi na yero, slab. At bawat kwarto nung eskwelahan may kasilyas. At ang kagandahan, ito maganda. Yung sinabi kasi ng Pangulo ng tubig ang kagandahan meron na pong component ng rainwater collection. Meron din pong shallow o deep well at meron din pong solar panels. Kaya talaga namang napakaganda. Yun, pwede pong gayahin yun. Pwede pong gayahin sa buong bansa. And I'm sure, meron pang ibang mga probinsya na nakakapagpatupad nito. Kaya pag magalingan leader, susundan yan. Alangan namang ang presidente pa ang mag-usisa ng mga kubeta na yan, lahat-lahat. Di ba? Hindi na kailangan yan. Ang kailangan dyan, yung mga ipinaglalagay niyong secretary, Mr. President, nagtatrabaho, hindi nagpapataba. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2 por 2! Ay nako, oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalomtang, Lakyam Japdihon, 6:22 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, 10 ng Hunyo 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. Brigada Eskwela, pinangunahan ng Pangulong Marcos Public Schools, pinakakabitan ng internet. Mga palikuran, lumang gusali, pinapaayos. 10 essential na gamot exempted na sa VAT.
Halos 8 sa 10 Pilipino pabor na humarap si VP Sara sa impeachment trial. Panukalang 6 na taong termino ng mga opisyal ng barangay at SK, approve na ng Kamara. PNP handang ipatupad ang arrest warrants na ilalabas ng ICC laban sa ilan pang drug war suspects. At 10 taong gulang na bata patay matapos tuliin sa Maynila, tinurok na anesthesia sinisisi. Bago ba yan? May bago na naman? Ito yung lumabas sa autopsy, partner. Ganon. Anesthesia yung sinisisi. Akala ko may bago na namang natuli. Baka hindi na magpatuli si Het yan. Matakot na. Oo, pambihirang pati. So ito yung dati pa. Yun ang lumabas sa autopsy report. Nako. Kinabahan naman ako dun sa mga... Magpapatuli. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang... ACS Balita. Pinaunahan po ni Pangulong Bongbong Marcos at Education Secretary Sani Angara ang pagsisimula ng Brigada Eskwela at nag-ikot sa mga paaralan sa Bulacan. Kabilang sa binisita nila ang Barihan Elementary School sa Malolos City at Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan. Namahagi ang Pangulo at si Angara ng mga tablet at laptop kasama ang school bags na may kasama mga gamit pang eskwela. Pinatututukan ng Pangulo sa DepEd ang mga palikuran at rehabilitasyon ng mga lumang gusali kasama ang paglalagay ng mga internet sa mga public school upang mapahusay ang pagtuturo sa mga estudyante. Aminado rin ang Pangulong Marcos na kulang ang mga teacher sa bansa kaya pinag-aaralan na ni Secretary Angara na bawasan ang administrative duty na ibinibigay sa mga guro. Gagaling naman ng mga teacher natin, kulang lang siguro sa suporta. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi pati na sa mga retraining. Ito nga, yung binabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Kaya't andito po tayo, sama-sama natin ayusin ito para naman yung ating mga kabataan. Pagka nag-graduate, talagang graduate, magaling na magbasa, magaling mag-mathematics, magaling lahat. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, pinalawak pa ng Food and Drug Administration o FDA ang listahan ng mga gamot na exempted sa 12% value-added tax upang mabawasan ang gastos ng mga Pilipinong nangangailangan ng essential medicines. Kabilang sa 10 essential na gamot na libre na sa VAT ay ang para sa cancer, diabetes, hypertension, high cholesterol at mental health condition. Inirekomenda ng FDA sa BIR na alisin ang VAT sa 2 gamot para sa cancer, 2 para sa diabetes, 1 para sa may mga mataas na kolesterol, 2 gamot sa hypertension at 3 gamot para sa sakit sa pag-iisip. Layon nito na gawing mas abot kaya ang mga essential medicine para mas maraming pasyente ang maka-afford sa nasabing mga gamot. Mayorya ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial na isasagawa ng Senado batay sa resulta ng survey ng Okta Research Group. Sa tugon ng masa survey ng Okta Research na isinagawa noong Abril, 78% ng mga Pinoy ang nais harapin ni Duterte ang mga kasong isinampa laban sa kanya at linisin ang kanyang pangalan. Nasa 13% lamang ng mga respondent at ang hindi sumang-ayon habang 9% naman ang hindi alam ang isasagot o walang tugon hinggil dito. Ayon sa Okta, ang resulta ng survey ay nagpapakita ng malakas na public support para sa accountability at due process sa pagtugon sa aligasyon laban sa Vice Presidente. Umapela sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at Deputy Minority Leader Risa Ontiveros sa mga kapwa senador
natuparin ang kanilang constitutional duty na magtipon bilang impeachment court upang masimulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa privilege speech sa plenaryo, iginiit ni Pimentel na tungkulin ng Senado na sundin ang isinasaad sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution. Git nito, ang pagkaantala ay hindi lamang nakasisira sa mandato ng konstitusyon at ng mga patakaran ng Senado, kundi nakasisira sa tiwala ng publiko sa kakayahan na itaguyod ng Senado ang pananagutan ng mga pampublikong opisyal at sa rule of law. Kinatigan naman ito ni Senator Hontiveros at hinimok din ng mga kapwa-senador at si Senate President Chis Escudero na manumpa na nga bilang presiding officer. Git ni Hontiveros, hindi naman mahirap at matagal ang panunumpa at pagbabasa ng articles of impeachment. Gawa na rin anya ang robe, handa na ang session hall at hindi ito aabutin ng 1 oras. Alas 6:32 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Inaprobahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na nagpapalawig ng hanggang 6 na taon sa termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials mula sa dating 3 taon. Sa botong 153 na pabor, 4 na tutol at 1 abstention, pinagtibay ng Kamara ang House Bill number 11287 na nagsasaad na ang synchronized barangay at SK elections ay gaganapin tuwing 6 na taon sa ikalawang Lunes ng Mayo simula sa taong 2029. Matindi itong napaka-swerte naman itong mga barangay officials na ito. 6 na taon. Sa ilalim ng House Bill 11287, ang mga kasalukuyang elective barangay officials ay maaaring magsilbi ng 2 magkasunod na termino sa parehas na posisyon habang ang SK officials ay magsisibi lamang ng 1 termino. Dapat lang kasi kung 6 na taon ang termino ng SK officials, tatanda na sila. Mga lolo na yun. Baka lolo na yun. Hindi na sila kabataan. Ano kaya, nakapasa na ba yung counterpart bill nito sa Senado? Meron din ba sa Senado nito? May election na kasi ang mother. May election sa December, di ba? December 1. December. Pero ano ba, ipopostpone ba yung election na naman? Ito, 6 na taon itong termino. Aabangan ang bersyon sa Senado kung aprobahan din. Hindi, impeachment. Base na tayo sa impeachment eh. Yun. So, malabo. So, mag-i-election muna. Pag napasa yung extension ng term, hindi na mag-i-election. Ganon? Nako. Swerte naman ng mga barangay chairman na extended. Merong mga barangay chairman na gustong-gusto na nating tadyakan eh. Correct. Oo, di ba? Sawang-sawa na. Nagpapalaki lang doon eh. Ay, nako. Sige, ikaw naman. Sa Mandala, handa ang Philippine National Police na magkasa ng operasyon para sa mga arrest warrant na ilalabas ng International Criminal Court laban sa mga drug war suspect. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, bukas ang pambansang pulisya sa nasabing usapin sa kondisyong dadaan ito sa tamang proseso. Git ni Torre, bagaman walang direktang kooperasyon ang bansa sa ICC, may mga platform anya ito gaya ng Interpol na maaaring magamit para kalabitin ang PNP. Paliwanag ni Torre, aaksyonan ng PNP ang mga ICC-issued arrest warrant kung makatatanggap ng request sa Interpol bilang commitment ng ahensya sa nasabing organisasyon. Nagpunta pala siya sa CHR kahapon, siya pa nag-flag racing. Bakon talaga to si Torre, marunong eh. Hindi ba, yung pumupuna sa kanya, imbis na layuan niya at awayin niya, nilapitan niya. Yun. Ako nga, meron ako isang proposal, Tina, kay General Torre eh. Kung ako sa kanya, yung nagsasabing siya kamukha siya ni Diwata. Puntahan niya si Diwata. At mag-picture sila. Sila. Magandang hamon. Pwede. Suggestion ko, pumunta siya doon sa parisan ni Diwata.
Oo. Tapos kumain siya ron, tapos magpa-picture siya doon, katabi niya si Insan. Diwata. Di ba? Ganon. At saka, yun ang style niya. Hindi siya nakikipag-basa. Oo. Alas 6:36 ng umaga. ACS Balita. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Nako, ito'y binabanggit natin. Maling paggamit ng anesthesia ang sanhi ng pagkamatay ng isang 10 taong gulang na batang nagpatuli sa isang lying-in clinic sa Tondo, Maynila. Sa resulta ng autopsy report ng pulisya, nagkaroon ng pagdurugo sa bahagi ng utak ng bata na kanyang ikinamatay. Dahil dito, nagsampa na ang Manila Police District ng kasong reckless imprudence resulting in homicide laban sa nagtuli sa bata. Sa investigasyon, lumitaw na ang nagtuli sa bata ay isang midwife. Dapat nagpapanganak yung midwife, di ba? Na nagpanggap na doktor. Sinabi ng sekretary ng midwife na marami nang natuli ang suspect, ngunit ito ang unang pagkakataon na may namatay. Idineklarang holiday ng Malacanang ang 4 na lugar sa bansa. Sa June 16, holiday po sa Iligan City bilang pagdiriwang ng kanilang 75th Charter Anniversary. Sa June 18, special non-working day naman sa New Bataan, Davao de Oro bilang selebrasyon sa founding anniversary ng lugar. Idineklarang special non-working day din sa Maasim, Sarangani sa June 21 bilang selebrasyon sa 56th founding anniversary nito at 18th Kestebeng Festival. Holiday din sa June 26 sa San Isidro, Davao del Norte upang bigyang daan ang pakikiisa ng mga residente sa 21st araw ng San Isidro. Susunod! Tito Boy! Nako, yung mga nagsi-senior high school dyan, makinig kayo mabuti. Tatanggalin na nga ba ang senior high school? Kasi ilang taon na ba yung K-12? 11? 11 years na ba yung K-12? 11 years. Nako, abangan po ninyo. Tatanggalin na ba ang senior high school? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:39. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, mga kumbatsero? Aba, today is Laundry Day, Pride Day! Yehoo! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May stain away formula o triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, malupit at madikit na dumit mantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ano ba? Dapat na ba tanggalin tong K-12 na to, yung senior high school? Ayan. Di ba? Kinder hanggang grade 12. Ganyan ang inabot yan eh. Ito pala yung mag-12 years old na rin, yung K-12. Engineer Tony Nanggel, mag-12 years old na pala ang K-12. Ang sabi po sa Senado, si Senator Jingo Estrada, tanggalin na nga yung senior high school na yan. Wala namang nangyari dyan. Ano bang assessment naman ng House of Representatives? Kausapin po natin ang tagapamuno ng Committee on Basic Education and Culture ng House of Representatives, si Pasig City Congressman Roman Romulo. Congressman Romulo, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang umaga rin, Katunying, at sa lahat na nakikinig, nanonood, good morning po sa ating lahat. Opo, ano ba, tatanggalin na raw ang senior high school? Kayo po ba, anong stand nyo doon, Congressman?
Actually, Katunying, kung maalala po natin, almost 3 years ago na po, nag-file rin po si former President Gloria Macapagal Arroyo ng bill sa Kamara tungkol rin po dito sa tinatawag niyang K plus 10 plus 2. K to 10 plus 2. So nadinig na rin po namin yung issue na ito at meron na kaming lumabas on third and final reading na aming version tungkol dito sa pag-reform ng K to 12. Totoo yan, Katunying. Talagang marami po may gustong alisin na yung grades 11 at grades 11 and 12. Pero sa totoo, Katunying, medyo mahabang usapin pa yan. Pero habang pinag-uusapan yan, kailangan po talaga ng reforma na sa 11 and 12 kasi talagang hindi naman po totoo yung mga commitment na nangyari noong 2012, 2013 nung pinasa yung batas na pagkatapos mo ng grade 12, job ready ka, quality job, at college ready. Pero since medyo mahaba pa yung usapin kung alisin yung 11 and 12, meron po kaming version na napasa na on third and final reading sa House of Representatives. Sabi po namin, ganito na lang po gawin natin. Una, sa 11 and 12, pagpatuloy po natin yan, pero bigyan na po natin yung option, yung ating mga learners after grade 10. Una, wala na sanang strand. Wala nang tracks, wala nang strand. Academic track na lang. Kasi Katunying, di ba ang problema ngayon sa K to 12, pagdating mo na grade 11, pipili ka ng isang track sa 4. Pag pinili mo yung academic, pipili ka pa ng strand. Marami po, pag pinili po nila sa kolehiyo, ay kurso na hindi tumatapat sa strand na pinili nila, nagkaka-bridging programs pa. Umaba na po ang basic elementary, dinagdagan na natin ng 11 and 12, dadagdag pa, depende sa programa ang kolehiyo. Nagkaka-bridging programs kasi po. And Katunying, may cases pa na hindi po pinapayagang pumasok sa kurso pinili pag mali yung STEM, pag mali yung strand na pinili. Kunyari engineering. Ang gusto nila STEM. STEM. So kawawa po ang bata. So sa amin po ganito, after grade 10, tanggalin na natin yung strands, tracks, academic na lang. At bawasan na natin yung 31 subjects. Gawin na lang po natin simple yung core subject na college. 31 subjects ang senior high school. Sa ngayon po, 31, ang proposal ng DepEd ngayon, parang pareho na po sa amin. Sa bill namin, gawin na lang po natin. Sa amin nga po, 8 ang sinasabi namin. Yung 8 naiiwan na GE subject sa first year. Ang proposal ngayon ng DepEd, magpa-pilot na po sila in 800 DepEd schools. 5 na lang, 5 subject na lang. Tapos ang grade 12, puro electives na lang. Yan naman ang proposal. Tama po yun, bawasan na natin. Siguraduhin po natin yung number 1 problem natin sa ating bansa based on the FLEMS, based on the PSA exam. Ang sabi po ng PSA exam, functional literacy ang problema. Yes, marunong magbasa, hindi naintindihan. Nako, sinabi nyo pa. Yes. So, doon na tayo mag-focus from 1 to 12, siguraduhin natin, marunong magbasa at naintindihan. Alam mo, Katunying, kasi nawala tayo lagi pinag-uusapan dati critical thinking, di ba? Hanggang ngayon. Pero bago mag-critical thinking, kailangan mo functional literacy. Tama, dapat naiintindihan mo muna. Dapat naiintindihan mo muna yung pinagagagawa mo. Yes. paano So, ka magiging critical thinker kung hindi mo naiintindihan yung binasa mo? Tama, Katunying, kayo na sinasabi natin. Maserin po tayo, no? Si Sec. Sani Angara naman ay talagang pareho naman po yung objective natin na talagang tumututok na rin ang DepEd ngayon doon sa tinatawag na functional literacy. From K to 12 po, kailangan grade 1 pa lang, bawasan na natin yung subjects at yun naman ang sinabi sa atin ng DepEd. This coming academic calendar, babawasan na po ang grades 1 to 3. Gagawin 5, 6 subjects na lang sa grade 3 kasi may science, pero nakatutok sa reading comprehension. Sa senior high school po, importante po ito. Sobra po ang 31 subjects. Bawasan na po natin yan. Hindi rin naman po tayo nakaproduce ng college-ready students. Oo nga. Sige nga, ang K-12 program ay, sabi ko nga kanina, magdo-12 anyos na eh. Malapit na maging teenager ito eh. Ang tanong namin, maikli lang, Congressman, ano po ang naging assessment ng House Committee on Education sa K-12 sa nakalipas na mahigit 1 dekada? Hindi po niya na-fulfill yung commitment niya na dapat job ready for quality jobs at college ready.
Hindi kasi ho preparado eh. Unang-una, ang daming subjects, wala namang enough teachers na specialized dun sa mga subjects na gusto nilang ituro. So doon pa lang may kakulangan na nga ng guro na specialized dun sa mga subjects na pinasok nila na 31 additional sa 11 and 12. So naapektuhan po hanggang pababa. Classrooms po, dahil nagdagdag tayo ng 2 taon. Yes. Hindi rin po nakahabol sa pag-build ng classroom. So sa totoo po, talagang yung ratio na ideal, hindi rin natin naabot doon. So talagang effectively po, kawawa rin po talaga yung quality of education na binibigay natin. Pero option din po ba na maging parang optional o elective na lang yung grade 11 and 12? Katunying, sa bill na pinasa po namin sa Kongreso, yung kinsabi kong third and final reading, may na-introduce po kaming konsepto doon. After grade 10, pwedeng kumuha, optional, pwedeng kumuha ng tinatawag naming honors exam ang isang learner. Pag napasa po niya yun, exempted na siya sa 11 and 12. Pwede na siyang dumiretso sa first year college. Okay yan. Kasi, yes, katunying sa totoo, maiklian ko yung oras, pero sa mayaman na pamilya kasi, yung may kaya, kahit mag-aral habang buhay, walang problema, may kakainin araw-araw. Totoo. Pero sa karaniwang Pilipino, kailangan nila quality education, quality jobs at the soonest possible time. Huwag na po natin pahabain at pahirapan pa ang learner. Nako, sana po ay may counterpart measure yan sa Senado. Sa inyo pala, naipasa ng matagal na. Sa Senado po ba meron? In fairness po, si Senator Sherwin Gatchalian ay kasalukuyan po, dinidinig po niya yung similar version sa Pathways Bill na pinasa namin. Itong kay Senator Jinggoy, bago to pero wini-welcome rin po namin para mas gumanda rin po yung debate tungkol dito. Kasi aminin naman natin, Katunying, wala namang may perfectong solusyon. Magandang, hindi naman matatapos na ito for this Congress, pero at least maaga tayo nag-umpisa for the 20th Congress. Tama po kayo. Magkakaroon ng refiling kung meron mang mga nakapending na ngayon. At mas sana mabilisan na, no? Dahil sa tuwing pasukan napag-uusapan to eh. Tama po, Katunying. Pero ang maganda po, medyo malayo na ang narating natin. Kasi sa amin po, in fact, napasa na po namin on third and final reading. So talagang yung version na lang ng Senado ang hinihintay namin. Opo, siguro isang nagkakasundo ang Senado at ang Kamara, at least yung majority, na hindi naman dapat tanggalin yung senior high school, kailangan lang na i-improve, ano? For now po, doon na muna tayo sa improvement talaga, yung reform doon, para hindi naman sayang yung oras ng bawat estudyante. Kasi yung usapin ng pagtanggal, medyo mahabang usapin pa yon. Let us reform first para at least yung learner quality education na makuha niya. Saka yung, sa totoo lang po, Congressman, bagamat gusto nating magka-epekto kaagad sa buhay natin, ang isang programang kagaya nito, tingin ko yung 10 taon maikli pa rin yan eh. Tama rin po yan, Katunying, pero maliwanag naman po na talagang congested yung curriculum. Hindi sapat ang mga guro na may kaalaman sa bawat specialized subject na gusto nila. So yung palang obvious naman, bakit pa natin hihintayin? Ipa-gestation period pa natin kahit umabot tayo ng matagal. Kawawa naman yung mga nag-aaral sa kasalukuyan in the next 5 years. Ibig sabihin yung kalidad naman para sa kanila na sakripisyo. Ito, last na lang. Meron po sinabi si Senator Sherwin Gatchalian na parang ang dating sa akin ba't ba pinag-iinitan nyo yung K-12? Ba't di natin hiklian na lang yung college? kung andyan yung senior high school, pero ang kolehiyo, gawin na lang natin 3 taon. Actually, Katunying, yan ang lumabas dito sa hearing namin sa House. 2 weeks ago po, ang proposal kasi po namin, di ba, yung 8 GE subjects sa first year college, kopyahin na lang. Nung Wednesday, 2 weeks ago, bumalik po sa amin ng DepEd at SHED sa House. Ang sabi nila, na-identify na nila na talagang totoo, may 8. Sabi nga nila, yung 8 yun, yung 5, pwede na nating ibaba. Tanggalin na natin sa first year college. Yung 3,
ay pwede naman raw nilang tingnan kung paano mabababa. Sabihin natin 8 or 7 yun. 21 units yun to 24 units. Opo. So that's one whole SEM. Ang issue na lang po ngayon na dapat pag-aralan ng both House and the Senate ay meron mga legislated na mga GE subjects. Yes. Na batas ang nagsabi na ituro yan. Baka naman panahon na pag-aralan yan, baka meron din po doon na maaari natin mabawasan para sa totoo, maging 3 taon pero sa akin po masaya na rin po ako for now na 3.5 years kasi mahal po ang kolehiyo Talaga. Sa totoo yung tuition fee, maliit na component lang yan ang gastusin. Opo. Ang malaking gastusin talaga, yung pang-araw-araw na pangailangan, transpo, pagkain. Totoo. Malaking bagay po yan. Matanggal natin yung mga talagang excess na. Ang sarap pag-usapan ng tungkol sa edukasyon, Congressman. Kung pwede ba kayo magprograma dito sa DCRH para minsan sa linggo man lang may tumututok sa edukasyon? Sana nga po, Anthony, kasi maganda na yung pag-uusap tungkol sa bagay na ito. Opo. Malayo na rin. Yes, sir. Congressman Roman Romulo, maraming salamat po at kumusta po kay Mrs.? Yes, maraming salamat, Katuning, at sa lahat po, good morning sa lahat. Good morning po. Si Congressman Roman Romulo, ang chairman ng Committee on Basic Education and Culture ng House of Representatives. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Cantina, ito po si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH! Ka-Bloom! Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS Sali na! ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang inyong pangalan, age, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. Kaya sali na! More than 9 million pesos ang pwedeng mapanalunan sa weekly draws and grand draw. Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.
Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ka-Bloom! Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. Narinig niyo po ba yun? Ang dami na pala ngayong ginagawa tungkol sa ating basic education. Pati yung gagawin ng at ipatutupad na yata ng DepEd na mga subject sa grade 1 to 3, grade 3 to 5, grade 4 to 6, mga ganun. Tapos sa grade 8 to 10 at ito nga grade 11 to 12. So dapat ay may mga pagbabago talaga. Pero ang tingin ko, sabi ko, total naman mahilig din lang tayong manggaya. Gayahin na natin yung sistema ng basic education ng Japan. Ano po yun? Sila po ay nakatutok sa character building muna. Character building, yun muna ang gawin. Character building, turuan muna ang bata kung paano maging tao, mabuting tao. Ano? Kung paano maging masinop sa bahay, kung paano bata pa lang dapat matuto ng sumunod sa batas. Ano? Kung paano kung ano ang dapat na piliin kapag ka nakaharap siya sa isang sitwasyon na nandiyan yung tama at nandiyan yung mali. O, hindi ba? Ano ba ang mapapala niya pag pinili niya yung tama at ano naman ang mahihita niya kapag ka pinili niya yung mali? Hindi ba? Dapat ay ang bata pinupuno ng kaalaman. Sabi nga ng mga pediatrician, ang utak ng bata ay parang espongha. Kung ano ang ilagay mo dyan, yan ang ilagay mo na ilagay, yan ang kanyang makakalakhan. At biblical din naman, di ba, mga kababayan? Ituro mo sa bata ang daan na dapat niyang lakaran at sa kanyang pagtanda ay hindi niya yan malilimutan. Turuan nating maging mabuti ang bata. Huwag man lalamang ng kapwa, huwag mananakit ng kapwa. Kapag ginawang ka ng masama, huwag mong gantihan ng masama. Pagka tayo ay nakalikha ng mga ganong klase ng mga bata in the future, hindi po ba? Bumilang ka lang ng 2 eleksyon, 2 presidente lang, 12 years lang. Kung 6 years old yung bata ngayon, by 18 years old, yung maghahalal ng mga bagong pinuno ng ating bansa 12 years from now, sigurado ay mga batang mababait, mabubuting mga Pilipino. Yun yata ang kailangan muna natin gawin bago yung kailangan, kadami na nating mga matatalinong Pilipino Kahapon nga lang, habang nanonood ako sa Senado, nakita ko ang dami palang matatalinong Pilipino. Merong mga hindi matatalino, pero maraming matatalinong Pilipino. Kaya lang, pag pinagsama-sama mo sa isang silid, ang mga matatalino, walang magagawa, walang mabubuo. Bakit? Pagalingan Pagalingan lang tayo ng pagalingan, payabangan. Pero nakakita ka ba ng pagalingan sa pagpapakumbaba? Wala. Yun ang mahirap likahin, ang isang taong mapagpakumbaba. Ang nalilikha natin dito sa bayan natin ay mga matatalino, kasabay nun kayabangan. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. Sabi nga ng mga kaibigan kong Batanggenyo, mawala na ang yaman, wag lang ang yabang. Ay, doon po sa mga walang yaman dyan, meron pong namimigay ng kayamanan dyan sa Stanford Barangay E. Rodriguez Sr.
sa Cubao, Quezon City. Meron po kaming kasama dyan na namimigay ng pera. May dala pong isang bayong na pera. Hindi ko lang alam kung barya ito ngayon kasi kahapon 2,500 na yung pinamimigay. Naubusan nata na 1,000 Ano ba? Naubos ba yung pinamimigay ng mga politiko nung bagong mag-eleksyon? Abangan po nyo, lakasan nyo na po yung mga radyo. May namimigay po ng pera dyan sa Barangay E. Rodriguez Senior, Cubao, Quezon City. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, direct. 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, impeachment kay VP Sara umusad na sa Senado. Senate President Cheese Escudero nanumpa bilang presiding officer ng impeachment court. Contempt at detention order laban kina Attorney Harry Roque at iba pang personalidad inalis na ng Quadcom. Comelec handa na sa barangay at SK elections sa Disyembre. Malolos Constitution ibinenta na bili ni Senator Loren Legarda sa halagang 2.6 million pesos. Babae sa Imbornal at binigyan ng tulong pinansyal, ipaparehab ng DSWD. At bagong silang na sanggol, iniwan sa isang jeep sa Negros. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang... Bago ang detalye ng ating mga balita, Tina, mamigay muna tayo ng pera. May nanalo na ba, Tina? Eto, may nanalo na dyan sa Cubao. Sino yan? Sherwin. Go, go, go! Yes, Anthony and Tita Tina, we're here at Stanford in, not the university per se, but, in Stanford, we have a very high educational requirement. Wow. Since we're talking about basic education, wala, okay na. Wala na, tama na. Tama na, naubos na. Tama na, naubos yung English. Tama yun, na basic education yung sa Japan. Alam mo ba, walang cleaner sila sa Japan. Oh? Pag nag-aaral ka sa Japan ng basic education ng elementary. Dahil lang mga bata mismo, sila ang tinuturuan maglinis, maghugas ang kanilang pinagkainan, at magligpit ng kanilang mga gamit sa eskwelahan. So, dapat yun ang isulong talaga yung basic education. Pero speaking of yung pakikinig ng radyo at panonood ng TV, yung comprehension. Ito, tignan mo, nakasignal yung kanilang bahay, kaya naman malakasan. Ang kanilang paninonood, talagang tutok na tutok. Etong si Tatay, magandang umaga po. Hey, good morning. Yes, sir. Pangalan niyo po? Reynaldo Malyari. Si Sir Reynaldo Malyari. Yan, naka-tune in sa DZRH, yung kanilang TV, araw-araw. Yan po, palagi kayo nanonood ng DZRH po. Yes, sir. Pagkagising? Oo, 3 pa lang, gising na ako. Mula hanggang 3 sa madaling araw, naka-tune in na sa DZRH. Naka-tune in, ang hello, tapos kay Jan sa 2x2. 2x2 dahil ang paborito niyong panoorin ay 2x2. Eto, meron kayong 1,000 pesos. Yan, no?
Ayan. Yung mga naman. Napansin ko lang may ano dito, talagang, ano to, panakot po ba yan? No? Ano yan? Wala. Oh, pandaga. Daga, pantrap. Pagpasok mo talagang Kakaba. shooter si tatay. Ayun, may mga isang May baril. Oo, inactive na ngayon. Inactive. Sakit na to, di na makatakbo. Ano ba yung sports nyo po? Yun nga, Pagbangan. Ayan, sport ko. Sports nyo, yung pag-shoot yan. At saan kayo madalas sumushoot po? Arms ko. Sa Arms Corps sa Marikina. Magaling na shooter pala itong si Tatay Ray. At Tatay Ray, dahil nanalo ko ng 1,000, may kasama pa yan. May kasama pa yung grocery para kay Mami. Ayun, no, si Mami nagbibideo. Nasa likod. Nagbibideo si Mami. At syempre, meron din niya kasamang na-imbag na bigas mula sa Deezer H. At syempre, ang Deezer H t-shirt na hindi nangingitim kahit 5 araw mo nang... Wow! Salamat. Tama-tama. Sa akin, kasya. Saktong-sakto, fit na fit. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Deezer H. Baka na susunod dating winner sa Deezer H, Malakash. Promo RH number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin! Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:11 na ng umaga. Isang babaeng sanggol ang inabandona sa loob ng pampaserong jeep sa Talisay City, Negros Occidental. Ayon kay Marichu Clavesillas na siyang nag-report na sa otoridad, nadiskubre ng kanyang kaibigan ang naturang sanggol kaya agad nila itong ipinagbigay alam sa kinauukulan. Sa ngayon ay nasa Talisay City Health Office na ang sanggol para sa check-up matapos mapag-alamang nakadikit pa ang pusod nito. Nagsasagawa na ng investigasyon ang pulisya para matukoy ang mga magulang ng inaabandonang sanggol. Sa ilalim sa drug rehabilitation, si Rose ang babaeng naispatang lumabas mula sa isang imbornal sa Makati. Kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development na inamin ni Rose sa mga social worker ang tungkol sa paminsan-minsang paggamit nito ng illegal na droga. Paliwanag ng DSWD bilang kondisyon sa iniabot nilang tulong kay Rose ay isa sa ilalim ito sa rehab. Una rito, naging sentro na ng Batikos ang 80,000 pesos na livelihood assistance na iniabot ng DSWD sa nasabing babae sa Imbornal. So kung pala, tumitira pala yan? Oo, baka kaya nasa ilalim ng Imbornal. All systems go ang Commission on Elections para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa Disyembre. Ito po ang inanunsyo ni COMELEC Chairman George Garcia habang nasa Negros Island para sa 4-day post-election assessment. Ayon kay Garcia, 55% complete na ang kanilang ginagawang paghahanda at walang indikasyon mula sa Kongreso na sususpendihin ang nasabing eleksyon. Una nang inanunsyo ng COMELEC na isasagawa ang manual BSK election sa December 1. Ibinenta sa halagang 2.6 million pesos ang 1899 edition ng Malolos Constitution. Ito'y matapos manalo sa bid si Senator Loren Legarda nang ialok niya ang nasabing halaga. Naniniwala si Legarda na mahalaga ang kopya ng nasabing konstitusyon sa pagkakakilanlan ng Pilipinas. Miyembro din anya ng Malolos Congress ang kanyang great-grandfather na si Ariston Gelia at kasama sa mga nakapirma sa 1899 Constitution. Sa ibang balita, nanumpa na si Senate President Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court na lilitis sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Pahirapan at inabot ng gabi ang talakayan bago nakalusot sa plenaryo ng Senado ang motion ng minorya na simulan na ang impeachment trial ni VP Sara. Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang nagsulong para formal na simulan ang impeachment trial at sa pamamagitan ng manifestation ay sinigundahan naman
ni Senator Ontiveros. Nakatakda namang manumpa mamayang alas 4 ng hapon ng mga senator judges sa impeachment trial ni Duterte. Itinakda rin ngayong araw ang pagbasa sa articles of impeachment ng prosecutor ng Kamara at pagkatapos ay maglalabas ng writ of summons. Itinakda namang bukas ang pagtitipon ng mga senator judge para sa impeachment court. Binawi na ng House Quad Committee ang ipinataw na contempt order laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque, Michael Yang at iba pang uniparmadong opisyal ng PNP at mga sibilyang resource person. Inihain ni Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano ang motion sa huling pagdinig ng Quadcom kaugnay ng extrajudicial killings ng Duterte administration at operasyon ng mga pogo sa bansa. Paliwanag ni Paduano, malinaw sa contempt order na epektibo lamang ito hanggang sa pagtatapos ng investigasyon. Kabilang sa mga binawi ang contempt order ay ang asawa ni Roque na si Myla Roque at retired Police Arthur Narsolis at Police Colonel Hector Grijaldo. Now, for the omnibus motion, Mr. Chairman, may I respectfully move that this committee lift the contempt order for the mentioned police officers and civilian that was cited in contempt. Mr. Chairman, may I respectfully move an omnibus motion to lift the contempt order for Colonel Grijaldo, spouses Myla and attorney Harry Roque, retired police PNP Arthur Narsoles, and Mr. Michael Yang. So move, Mr. Chairman. There is a motion to lift the contempt order of the names as stated by Congressman Paduano, and it was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Ang pagdinig ng House Quad Committee. Susunod! Tito Boy! Nako, meron tayong bisita dito sa studio. Ang aga pala, andito pala kanina pa. Kanina pa? Pinagkape nyo man lang ba yung ating bisita? Pambihira kayo. Yan pa naman ang itinuro sa akin ni Nanay Bene. Kapag may bisita ka, pagkapihin mo kagad. Correct. Para nervyusin. Kabahan. Abangan po nyo at meron tayong mga update tungkol po sa Camp John Hay at gayon din sa Clark City. Mas maganda pa raw ang signal ng internet dyan sa Clark kesa dito sa Metro Manila. Totoo ba yun? Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:18. This time, Pansamantala po muna nating pinuputol ang mga balita sa pangunahing balita para po bigyan daan ang isang mayamang kong kaibigan. Ang may-ari po ng BCDA, ang may-ari ng Bases Conversion and Development Authority, ang presidente po nila ngayon, si Engineer Joshua Bingkang. Magandang umaga po, Mr. President. Magandang umaga po, Katunying. Maraming salamat po sa pag-imbita po ninyo sa amin at magandang umaga rin po. Layo pa pala na inyong pinanggalingan, ano? Malapit na lang po yun. Dahil po sa mga magandang... Kayo po ay Kapampangan pala. Opo. Opo. Ang balita ko, kayo ay bago naging presidente ng BCDA, matagal na rin kayong empleyado ng BCDA. More than 29 years na po. So, 29 years? Mahigit kalahati nung buhay ko. So ang first job nyo, BCDA, hindi naman? Hindi naman po. Nagtrabaho po akong panandila sa private sector as a government. Pero talagang gusto ko po noon na magtrabaho sa BCDA dahil ang laki po ng ginagawa niyang development para sa bansa. Ano pong unang trabaho niyo sa BCDA?
Ako po ay isang junior engineer. Opo. Dahil po ako ay engineer. So ang trabaho ko po noon ay magbantay sa mga gawain po, construction sa site. At nire-report ko po yon sa management. So doon Hindi po hindi pala namin kayo pwedeng linlangin tungkol sa mga nangyayari sa BCD. Opo. So, in fact, nung nagsimula po ako dyan, ang unang project ko po ay Fort Bonifacio. Yun po ay dating kampo pa. So, nakikita po doon mga lumang mga barracks, matataas na talahib. Mga talahib, Opo, noong panahon na yon. At kami po nagsimula sa... Akalain nyo ba doon sa mga nakikinig sa atin, nung ako'y batang reporter pa lang, ang isa sa mga major coverages ko, yung expose ni Senator Pong Biason, ang tawag niya dyan Fort Bonifacio Land Scam. Tapos yung, siyempre, na-resolve naman yung issue na yon. Yung pong Fort Bonifacio na yan, yun yung BGC di po ba? Opo. Nasa BCDA na pala kayo nun? Opo, taong 1996 po, nung panahon na yun. Opo, tama po. No? So, paano po ba ang sistema ngayon? Total na, umpisa natin ang BGC. Ang BGC po ba, ang mga property owners dyan, as in kanila na may titulo na sa kanila yung lupa dyan? Opo, ayan po ay bahagi po yan ng development at ang mga JV partners po namin dyan ay mga private sectors at allowed po sa aming kasunduan sa kanila na ibenta ang lupa po doon. At ang gobyerno po ay nakakakuha po siya ng shares sa proceeds o pinagbentahan at ganoon din po taon-taon sa renta o kaya po sa dividendo. May mga pinarerentahan pa po ba kayo dyan sa BGC? Marami po. Andyan po yung mga international schools. Yung British School, Japanese School, international schools, yung market. Yung po yan ay lease po o renta at taon-taon po ay nagbibigay po ng malaking income po para sa gobyerno. Totoo po ba na ang lupa ngayon sa BGC ay nasa 1.5 million per square meter na? Yun po yung na nababanggit po sa mga realty report po dahil yun po ang market forces na sinasabi. Dahil kakaunti na lang naman po ang available na lupa doon. So dahil napakaganda naman po ng pagpapatakbo po ng aming partner doon, yung FBDC na sinasabi. So lahat po ng mga big developers or mga locators ay gusto rin po nilang magkaroon ng bahagi sa loob ng BGC. Yung pong yung Senate Building, hindi ba yung Senate Building? Andun po siya sa, tinatawag po namin doon Fort Bonifacio Capital District. So nasa New Growth area po siya, malapit po yun sa South Super Highway na. Ibinenta nyo na po ba yung lupa sa Senado? Opo, G2G po ang tawag po nila, government to government. Maganda naman po yung presyong binigay po namin, yung presyong pang-gobyerno po. Dahil gusto naman po namin doon ay sila po maging anchor ng development dahil new growth area po yun. Kaya natin inuumpisa na ganito yung kwentuhan with President Bingkang sapagkat baka marami pang mga kababayan natin ang hindi alam kung ano itong BCDA. Ano ba itong BCDA? Well, ito po ay isang ahensya po ng gobyerno na nilikha po noong 1992. Ito po ay nung umalis po at nagtapos yung US Philippine Military Agreement, yung pag-stay po ng base militar sa bansa noong 1991. Of course, nakatulong din yung Mount Pinatubo po nung pumutok yung napabilis po yung pag-alis. Opo, natakot din sila. Ito yung tinutukoy nyo ay yung Clark sa Subic at iba pa pong property nila sa Camp Janhay at Toro Point. So ang layunin po ng gobyerno noon ay maprotektahan ang mga trabaho na naiwan doon, mga 10,000 jobs po. So ang layunin po ng ang gobyerno po noon ay ma-ensure na maibalik po ang economic activities doon. Kaya nga po na ibenta ang Fort Bonifacio para ibenta para po mai-develop ang Clark. Ngayon po ang Clark ay mayroon ng mahigit na 140,000 jobs. So more than nang nawala noong po 1992. 10,000 lang pala noon ang pinoprotektahan nyo ngayon after more than 30 years. Ito, 140,000 Clark sa Clark. Pa lang po yun, wala pa ho yung sa Subic. Sa Subic po, mga gano'ng karami ang job karami, generated. 100,000 din Ganun po. karami, opo. Okay. Magkano po ang kinikita ng BCDA
ito na lang, yung katatapos na lang, yung 2024, magkano ang kinita ng BCDA? Kahapon po sa aming board meeting ay inaprubahan na po yung financial statement namin na isasubmit namin sa Commission on Audit. Ay nakapagtala po kami ng 22 billion na revenues. So ito po ay halos doble noong 2023. So ito po isa to sa pinakamataas na naiulat po naming revenues o kita para sa gobyerno po. Paano po yan? Di ba may dividendo kayong binibigay sa gobyerno? Magkano po ang dividendo ng gobyerno doon? Bali, ditong taon lang po na ito ay as of May, nakapag-remit na po kami ng mahigit 5 bilyong piso. 2 bilyon mahigit po doon ay dividendo. Yung 3 bilyon po yun ay para sa mga contribution po namin sa aming mga beneficiary government agency, kagaya po ng military. Sila po ang pinakamalaki naming beneficiary o nakikinabang sa bawat na iambag po namin kita sa gobyerno, ang military. So 3 billion na po ang naibigay namin sa taong na po pa lang na to. May kalahating taon pa lang po. So ayan so yung mga kababayan po natin na hindi kilala ang BCDA, alam nyo na kung ba't ako nagpapalakas sa BCDA, ang dami pala pera nito. Hindi, biro lang po yan, pero sa totoo lang po, dapat kinikilala natin ang ating mga tinatawag na GOCCs, Government Owned and Controlled Corporation, sapagkat kung po yan ang laking ng papel ng mga GOCCs sa nation building. Mamaya po, medyo wala pala kaming mai-offer na kape sa inyo. Mag-chill muna kayo dyan at magkukomersyal lang po kami dahil kami naman na nabubuhay sa pamamagitan ng komersyal para po makapag-usap pa tayo tungkol sa mga issue. Halimbawa, sa Camp John Hay, ang laki po ng usapin yan. Ang alam ko, may isang batas ng Baguio na binito pa ng Pangulo dahil parang sinusungkit yung Camp John Hay. Pinoprotektahan naman kayo ng Estado doon. Pangalawa, yung Clark mismo. Ano bang mga development dyan sa Clark? Napakalapit po niyan. At siyempre, ang Subic at yung Poro Point, alam nyo bang may nabalitaan ako, meron palang, di ba government property yan? Meron palang nakapagpatitulo dyan ng mga pribadong tao. Anak ng bakang dalaga. Mamaya po, pag-uusapan natin yan at meron pa naman tayong 3 oras para po kay President Joshua Bingkang. Sandali po lamang. Pangunahing balita. 7:33 ng umaga. This time check is brought to you. Humahataw sa komentaryo. 2 por 2. Balikan po natin dito sa studio ang Presidente at CEO ng BCDA, si President Joshua Bingkang. Mr. President, thank you po sa pag-stay po ninyo. Ang isa pong gusto ko itanong ay ang mga development sa Camp John Hay, sapagkat tayo mga nandito, especially sa Luzon, walang ibang pinupuntahan pagka mainit ang panahon kundi ang Baguio. May nabanggit kayo kanina, ang may pine tree na lang sa Baguio ay ang John Hay area? Opo, tama po yun. Kapag sinasabi mo ang pine trees ngayon, malaking bahagi po ng kung saan matatagpuan po yung mga pine trees ay sa loob na po ng Camp John Hay. At yun po ang sinisiguro namin na mapoprotektahan at mananatili po ang mga pine trees daw. Ang problema ho dyan sa Baguio ngayon napaka-traffic na Opo. Wala ba kayong mga naiisip na pamamaraan dyan? Meron po sa pakikipagtulungan po namin sa lokal na pamahalaan po doon kay Mayor Benji Magalong ay nagkaroon po kami ng kasunduan na pag-aralan po yung tinatawag po naming mass transportation. So para po magkaroon po ng maayos na serbisyo sa transportasyon, less pollution. So nitong last week nga lang po ay nagkaroon na kami ng test drive po para sa electric vehicles sa loob po ng Camp John Hay. So ang gusto, kahit sa loob po kasi ng Camp John Hay, nagkakaroon na rin po ng congestion o traffic. So ang gusto po namin dito ay yung mga sakyan ay pwede pong pumasok sa Camp John Hay, pero bibigyan na lang po sila ng designated na parking space at magkakaroon po ng maayos na transport service. Parang shuttle lang. Parang ganun po. Parang shuttle service na EV. EV, electric vehicle. Kasi ayaw po natin magkaroon ng pollution kasi madadamage din po ang mga pine trees doon. Maganda po yun. Actually po, yung ganung
pamamaraan dapat ay maging template na, hindi lang po sa Janhay, pati sa ibang mga lugar. Kasi halimbawa po, yung Baguio mismo, sa dami ng sasakyan, di ba, katakot-takot na nag-iisip dyan na baka pwede magkaroon na lang ng isang malaking terminal, parking ng mga private vehicles dito sa may baba, sa may anong parte ng La Lawahan Union Road. yan, La Union. Sa baba po. Opo. Dito pa sa baba. May naisip pa nga si Secretary Artugadi dati dyan na maglagay daw ng cable cars. Cable car, totoo po So yung lahat ng aakyat ng Baguio ay sasakay ng yung cable cars na pang 40 ang laman. Totoo po yan. Habang papunta ka na ba, may sightseeing ka na. Tapos pagdating doon sa Baguio mismo, meron ng sasalubong sa iyo na shuttle service na EV. Na mas kakaunti ang sasakyan except sa mga taga Baguio siguro talaga, residente ng Baguio. Hindi po ba yung ginagawa nyo na ngayon sa Camp Janhay, mukhang parang ganun din yung konsepto? Sa totoo po nito, meron din po tayong kasunduan ngayon sa mga Japanese company na sinusuportahan po ng Japanese government na aralin po yung cable car. So naglagda po tayo ng kasunduan sa kanila na gumawa ng feasibility study na hindi lang sa loob ng Janhay, maging sa labas. Kasi ang kagandahan po nito ay konti lang ang kukunin mong right-of-way space sa baba dahil medyo dense na po, puno na ng mga developments. So ito po, inaasahan namin yung study po ng mga Japanese partner natin ngayong taon. At kapag lumabas po yun, ay ipipresenta rin po namin yun kay Mayor Magalong para makatulong din po sa project, sa transportation problem. At ito po naman ay gagawin natin sa pamagitan ng PPP rin po ito. PPP arrangement. Sa Baguio mismo? Sa Baguio po yun. Janhay and then lalabas po sa Baguio City proper po. Maganda yan So magkakaroon na pala ng katuparan ng pangarap nating magkaroon ng cable car dyan. Gusto po namin i-test o maging model din po ang Camp Janhay sa ganito pong mga technology na makakatulong po maka-address sa problema. Saka ang gandang po niya, ang ganda kasi ng view ng kagubatan di ba? Ng kalikasan, di po ba? So, dagdag ko rin po, bukod po sa bahagi po ng sinasabi naming matulungan po yung problema sa traffic sa loob ng Janhay, naayos na rin po namin ngayon yung mga infrastructure mula na maibalik po sa amin ang Camp Janhay sa pagtulungan po namin. Sige nga, bigyan nyo nga kami ng update dyan. Bali nitong January po kasi na ibalik na po sa pamamahala ng Camp Janhay sa gobyerno ulit, sa DCDA at Janhay Management Corporation po. So, nagkaroon po ng smooth transition, turnover. In fact, nung araw na yon, yung mga bisita nating mga taong bayan, hindi lang naramdaman na nagkaroon ng turnover. Smooth talaga. Smooth turnover po, sandali lang po. At nagkaroon po, hindi po nagkaroon ng gap sa serbisyo sa mga hotels at mga iba pang services na pang publiko. So, ang gusto po namin, kung dati na-enjoy na nila ang Baguio, ang Camp Janhay, mas ma-enjoy nila pa po ngayon dahil dadagdagan po namin yung mga services na makakaroon po ng magandang experience sila. So, yung pong mga kalsada, naayos na po namin. Yung mga sidewalk po, medyo, kung dito po kasi sa BGC, maganda po yung pagkakagawa ng mga sidewalk. Kaya mga tao gusto maglakad sa ilalim ng sheet. So, sa Baguio, gusto rin po namin na maganda po yung mga ganito pong mga non-mobility transport na sinasabi namin, mga sidewalk. Pero safe, nasa standard. So yun po, ginagawa na rin po namin ngayon. At gusto rin po namin na maging maliwanag sa gabi ang Janhay. So naglagay na po kami ng mga poste para lalong madagdagan pa ang po yung illumination sa gabi ng Camp Janhay. At sa business side naman po, ang Ayala, pumirma na po sa amin ng kasunduan na panibago para sa kanilang area po, yung Techno Hub. Magkaka-Techno Hub andun na po sila. Na-expand pa. Opo, mag-expand pa rin po sila. So, mga BPOs po yun. So, ngayon po, mahigit 3,000 po yung mga empleyado doon. So, madadagdagan po yun. At ganoon din po yung mga ibang hotels and ibang establishment. Doon po sa mga naninirahan po doon, yung mga meron pong mga units, ay karamihan po doon ay pumirma na rin ng bagong kasunduan sa amin. So, nagkaroon na po sila ng fresh
25 years po na kontrata sa gobyerno. Wala ba kayong binebenta dyan? Hindi pa po pwedeng magbenta po ngayon. Bibili sana ako. Long-term Kaya lease. wala, Yung po ang line sarado namin pa yung bangko, later on po na magkaroon po ng permanenting stay po yung mga pero yung residente. 25 years na Plus, lease, maganda. plus 25 po yun. Plus Parang 25 50 years po yun. Aha. Magandang kasunduan na yun. Saka, nung araw, may napupuntahan ako dyan, yung parang may outlet. Wala na ba yun? Yung Mile High po. Mile High. Opo, marami pong tao, yan po ang kanilang memory sa Baguio. Yung pong mahal yung komisary. Kasalukuyan po ngayon ay aming ino-open for bidding for redevelopment. At marami na po ang nag-express ng interest na sasali po sa redevelopment po ng Mile High. Gusto namin ma-preserve po yung old, yung magic po niyan na nalaman po nung nakalakihan natin. Pero imo-modernize po natin. So ang target po naming mai-award po ito bandang August po, and then mag-start po ng redevelopment nitong taon din po na So to. parang nagmamadali kayo. Mabilis sa mga galawan. Ano? Kasi nung nakarang maraming taon po parang nakabinbin lang po ang development ng Camp John. Ang dami pong pwedeng gawin na development na para sa ikasisiya po ng publiko. So, kanyan, business, tourism. Tapos, siyempre, yung preservation ng environment po. Lahat po yan. Ayan po yung yung bang tubig? Mais ba tubig dyan? Ang kagandahan po ng ngayon, nag-take over na rin po kami sa tubig. So, nagkaroon na po tayo ng mga partners na private po dyan. Ang hirap nung naliligo ka, wala kang tubig, Opo. So, naglaan na po kami ng budget dyan para immediately i-repair yung mga sirang tubo doon at yung mga leak para mabawasan po ang losses. So, yun po yung immediate po naming programa dyan. Ma-restore yung malinis na safe na tubig at later on din po ay magkaroon ng income para sa gobyerno. Okay. Babalan tayo ng konti. Yung 4 point na nabanggit ko, ang makikita mo sa 4 point, yung parang nasa Greece ka. Ano ba pangalan nung yung Thunderbird po. Kanila ba yun? Naglilis din po yun sa BCDA po. So sila po ay isa sa mga prime locators po namin doon. So tourism development naman po ang kanilang inaalam. Actually, ang ganda po nung location ng 4 point na yan may nabanggit ako kanina, merong nakapagpatitulo ng lupa dyan na pribado. Ano na ba ang latest doon? Opo, marami po dyan. Nung pumasok po ang BCDA at inaral po namin yung land mapping, nga po. Totoo po yung marami nakapagtitulo. At marami naman po tayong ginawang legal process dyan at marami na po tayong na-recover. Pero meron pa rin po ngayong mga ongoing na usapin sa korte. So dapat walang may titulo dyan, di ba? Wala po dyan. Dahil po yan ay military reservation. Ang kagandaan po naman nito, last year po ay nag-research po ang BCDA, nakakuha ng mga dokumento sa mismong Amerika at ginamit po sa korte at na-recognize po ng mga korte na yan po ay military reservation at hindi dapat nagkaroon ng ganito mga titulo. Paano yun? Di pinaalis nyo na yung nakapagpatitulo doon na nag-occupy nung yung iba po doon ay nasa possession na po naman ng gobyerno. Yung iba po doon ay nag-aantay kami ng utos ng korte na may balik sa amin. Pero pwede rin naman po kami makipag-usap sa kanila ng maayos na turnover sa gobyerno. Pababa na tayo. Doon na tayo sa Clark. Ang ganda ho ng Clark City. Ano pa bang mga nandun ng mga malalaking mga pasilidad ng sports? Di ba? Iba dumadayo pa dito yung mga Asian competition. Mga atleta po. Dito po nagtitraining. Lalo na po pag panahon ng winter sa kanila. Sa atin po sila nagtitraining. Ano ba mga aasahan natin dyan? Ng mga bagong development pa? Nitong first quarter po, ulat na kami ng mahigit 7 billion na investment. So para patuloy kaming makalikom ng income sa government, kailangan patuloy na pumasok ang investors o pamumuhunan. Yung foreign direct investment. So yun po ang target namin, hindi utang, kundi investment. So ngayong taon na po, meron na po tayong pinirmahan ng kontrata na 100 hectares na industrial park with the Filipino-Japanese po to. Anong ilalagay nila dyan? Mga pabrika, mga manufacturing plant. So trabaho po ang ibibigay nito. Maraming trabaho. Anong yan? Planta ng ano yan? Normally po mga electronics, mga sa IT. Kasalukuyan po nasa south na po sila, South Batangas, Cebu, pero puno na sila doon.
So nag-expand sila sa Clark. Imbes na lumabas ng bansa, pumuntang sa mga kalaban nating bansa, ay kakompetensya, dito sa Clark na sila na nag-decision na mag-expand. Alam niyo tong Clark, sobrang ganda ng location niya, no? Saka, ewan ko kung may mga kababayan tayong nanonood na baka matagal na kayo hindi nakapasyal ng Clark. Ibang-iba ng Clark ngayon. Pagpunta mo, parang nasa ibang bansa ka, no? Ang daming yung mga hotel lang na mga malalaki, napakagaganda. Ano po yung mga inaasahan natin? At least dito sa may, yung dating Clark, hindi yung mga hotel, yung mga bagong projects dyan? Doon po, sa pakipagtulungan po namin sa mga subsidiary, ang Clark Development Corporation at ang Clark Airport Corporation. Una po sa airport, napakaganda po ng terminal natin dyan. Kung makikita po ni Proud. Kung pwede nga lang na hilahin natin ng mga kababayan natin doon para pag nakita nyo, sabi nyo, nasa Singapore ba ako? Ganun po. Ang napapatakbo naman po kasi dyan ay ang Singapore Airport, Changi Airport, kaya maganda po ang serbisyo. So tumataas po ang bilang ng mga travelers namin natin dahil nakikita po natin ang convenience. Nitong nakaraang taon po ay nakapagpapirma tayo ng malaking kontrata sa FedEx at UPS. So aayusin po natin yung expansion ng airside facilities. So para magkaroon ng parking space yung mga eroplano nila sa cargo kasi magiging bahagi ang Clark ng kanilang global network. So napakaganda pong development yon. At yung runway din po ay expand natin. So kasalukuyan po kasi ngayon open for bidding na kami ngayon para sa design po ng apron and runway. In 2 years po makukumpleto namin tong development nito. Yung dating Air Force po na nandun sa Clark katabi ng mga hotels ay napaka-prime po ng location din nila yon. Pwede pong maging bagong BGC yun doon. Kasi 300 hectares, halos ganong size so, po. So wala na yung hindi nagagamitin ng Air Force talaga yan? Ang mangyayari po, yung kanilang mga housing quarters, ililipat namin sa napakagandang lokasyon at pasilidad sa New Clark City. Kasalukuyan po ngayon, ginagawa na namin yung site development. Tatawid lang naman sila ng ilog, so hindi sila mapapaganda. Ang ganda po ng kanilang development. Yun naman po ang kanilang operational facilities. Mananatili po sa Clark Airport. Pero tatawid lang sila ng runway. Para po yung civilian operation, dito po sa isang side, military operation, sa kabilang side, hindi maghahalo. So yun po yung programa namin sa Clark. At ganun din po yung mass transportation. Yun nga yun ang dudugtong ko sabagay DOTR naman to yung North-South Commuter Railway. Napakaganda sana niyan para yung mga kababayan natin madaling maka-access doon sa airport, di ba? Yung sa Clark International Airport. Kailan ba matatapos yun? Ang kagandahan po dito, ang namumuno po ng DOTR ngayon ay dating presidente po namin, si Secretary Vince Dizon. At anong panahon po niya nagsimula, nung as presidente namin, ay nagsimula yung mga ganitong railway transport. So ngayon po, sa pakikipagtulungan sa kanya, bumilis po kasi marami pa po kaming property doon na dadaanan ng NSCR. So ang agreement po namin kay Secretary Dizon, ay gamitin na niya yon. Saka na lang yung mga documentation. Importante, makahabol yung yun ang magandang usapan yung lost time po para to make up for the lost time nga po kaya ngayon bumibilis po para mahabol po natin na nitong administrasyon na to ay magsimula po yung operation. Sobrang magaganda po yung mga projects na yan. Talagang lagi ang problema right of way, 'di ba, yung relocation ng mga ISF at kung ano-ano pa. Last na lang. Magkakaroon ba ng Disneyland sa Subic? Ba't ba laging may meme na gano'n? Meron daw planong maglagay ng Disneyland sa Subic. Wala bang ganong klase ng mga theme park proponents? Doon sa Clark po, meron po kami mga proposal po dati ng mga theme park. Kasi ang New Clark City po ngayon, meron na kaming mga tourism development na mga golf courses, magkakaroon po ng international schools and hotel. Ang kulang po dyan ay para sa pamilya, sa bata. So, meron po kami mga kausap ngayon kung ano, mga theme park po. Di naman po scale ni Disneyland, pero something na ma-enjoy po ng pamilya. Parang mas paborito nyo yung Clark kesa sa Subic? Dahil hindi naman po, pareho po, partner po natin yan. Kasi ang Subic po ay hiwalay po ang pamamahala nito sa BCD. Authority po yan kay Sir Alinio po yan. Nakapartner po namin dahil po yung manufacturing output po namin o produkto ay doon po namin siniship sa seaport po niya. Yes, sir.
Ang sarap maghuntahan pagka mga development, ano? Opo. Kasi tayo, naiinggit na lang tayo sa ibang mga bansa. Ba't sila may ganun? Ba't ganun? Pagdating mo sa Subic, sumusunod sa batas. Pagdating mo sa Clark, sumusunod sa batas. Di ba? Kasi pagka mga bagong development, marami kang magagawang improvement at siyempre yung enforcement ng mga batas. Ano? Sa simula pa lang po ay maayos na sa plano po. Nako. Sir, bitin yung kwentuhan Oo nga po. natin at I'm sure marami pa kayong gusto ikwento sa akin pero ngayon po pa lang po nagpapasalamat na kami sa inyo. Thank you so much, Sir Jake. Maraming salamat po, Opo. Katunying. Opo. Magandang araw Sa po. ulitin. Opo. Si Mr. Joshua Bingkang, ang Presidente at CEO ng BCDA. Magbabalik po kami bukas. Bukas na. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por dos sa DZRH. Okay, this one's for Gabby. Ay, happy 17th birthday pala kay Pamela Rose Olinares. Binabati ka ni Papa Ryan Tan and Mama Julie. Ay, Ninong Dong Tolentino, magandang morning. Magaling nga itong si President Jake Bingkang. Mayor Ray Cat, magandang morning. Ang sabi naman ni Ahia Romel Sitin, ay baka pwede ang EV dyan ng photon. Abay, syempre naman. Mayong buntag, Engineer Magiting Cruz. Sa hinaba-haba man daw po ng prosesyon, sa impeachment din ang tuloy. So yung pong panunumpa ni Senate President Chis Escudero ay umpisa, udyat ng pagsisimula po ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Marami pong iba't ibang mga legal luminaries na nagsasabi din ng magkakaibang mga opinion tungkol po sa nangyayari ngayon sa Senado. At the end of the day, ang gusto rin naman po siguro ni Vice President Sara Duterte for her to be given her day in court na tinatawag. Sapagkat ang paglilitis po ay hindi lang naman para po makonvict ang isa pong akusado, kundi para po mabigyan siya ng pagkakataon na linisin ang kanyang pangalan. If the allegations against her will continue to just hang in the air, wala pong closure, hindi po rin maganda para sa kanya yon kung siya ay talagang walang atraso sa bayan. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2, Damdaming Bayan. Susunod na. Red roses too. I watched them bloom for me and you. This time check. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic.